Mga kabasketball, mga solid PBA fans, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na tayo sa isang laban na kahit anong season, kahit anong lineup, palaging may bigat. Barangay Ginebra kontra San Miguel Beermen, Semifinals Game 1. Ito ang uri ng laban na hindi mo kailangan ng marketing. Kapag narinig mo pa lang ang pangalan ng mga players sa magkabilang panig, alam mong playoff mode na agad. Sa panig ng Ginebra, nandyan si Scottie Thompson, puso ng koponan, rebounding guard, hustle king. Kasama niya si RJ Abarientos, batang playmaker na walang takot kahit sa pinakamalalaking entablado. At syempre, sa loob, nandyan si Jepeth Aguilar, ang veteran big na kailangang magdikta ng depensa sa pintura. Dagdag mo pa sina Stephen Holt at Troy Rosario, mga player na kayang magbigay ng spacing, depensa, at crucial baskets kapag kailangan. Sa kabilang banda, San Miguel Beermen, ang koponang kilala sa sistema at championship composure. Pinangungunahan ni CJ Perez, isang scorer na kayang sumabog anumang oras. Kasama niya si Wami Chongson, tahimik pero deadly kapag binigyan ng espasyo. At sa wing, nandyan si Don Trolano, pang-depensa, pang-clutch, pang-dirty work. Sa ilalim, aasahan nila sina Moto Tua at Rodney Brondial para sa rebounding at physical presence. Hindi flashy, pero napakahalaga sa playoff basketball. Game 1 pa lang ito, pero ramdam mo na ang pressure. Hindi lang ito laban ng talento. Ito ay laban ng execution, disiplina, at mental toughness. Makikita mo pa lang sa warm-up, sa focus ni na Scottie at CJ Perez. Sa galaw ni na Jepeth at Totwa sa loob. Alam mong walang gustong umatras. Para sa Ginebra, mahalaga ang Game 1 para itakda ang tono. Gamit ang tapang, hustle, at crowd energy. Para sa San Miguel, ito ang pagkakataon para ipakita na kahit anong emosyon ng kalaban, sistema pa rin ang mananaig. Ito ang uri ng laban na bawat possession may pangalan. Bawat stop may katapat na kwento. Bawat basket may kasamang sigaw ng fans. Game 1 pa lang, pero parang buong serye na ang nakataya. Ito ang Ginebra versus San Miguel. At magsisimula na ang digmaan. Ayan na mga idol, opening tip pa lang ramdam mo na agad ang tensyon. Makikita mo kung paano agad kumuha ng responsibilidad si Scottie Thompson para sa Ginebra, rebounding, push ng bola, walang arte, diretsyong trabaho. Sa ball handling, si RJ Abarientos agad ang sinusubukan ng depensa ng San Miguel. Pinipilit siyang pabilisin ang desisyon, pinipilit siyang magkamali. Pero makikita mo ang tapang ng bata, hindi umaatres kahit si CJ Perez ang kaharap minsan sa switch. Sa loob, maaga ring nagparamdam si Jepeth Aguilar. Bawat screen may banggaan. Bawat rebound pinaglalaruan ng lakas. Malinaw ang plano ng Ginebra, gawing physical ang laban sa ilalim. Pero ang San Miguel, hindi nagpapabulldoze. Si CJ Perez, agresibo agad, drive dito, pull up doon. Hindi man pumasok lahat, pinipilit niyang mag-react ang depensa ng Ginebra. Makikita mo rin ang importansya ni Wami Chongson. Tahimik lang pero kapag napabayan sa corner, automatic ang bitaw. Ito ang klase ng player na hindi mo pwedeng kalimutan kahit isang segundo. Sa wing, Stephen Holt kontra Don Trolano. Isang pure playoff matchup at ayan na, unang momentum shift ng laro. Isang defensive stop na sinundan ng mabilis na transition ni Scottie. Tapos isang open jumper mula kay Holt. Biglang yumangay ang crowd. Pero sagot agad ang San Miguel. Isang set play na nagtapos sa basket ni Moto Tua sa loob. Sinundan ng maayos na cut ni Jericho Cruz off the bench. Dito mo makikita idol kung gaano kaimportante ang execution sa first quarter. Walang masyadong highlights, pero bawat tamang galaw may katumbas na puntos. Sa huling minuto ng first quarter, dikit pa rin ang laban. Walang runaway, walang nagko-control ng todo, ang malinaw lang. Handa ang parehong koponan sa digmaan. At kung ganito pa lang ang simula, mas lalo pang iinit ang mga susunod na quarter. Pagpasok ng second quarter, dito na talaga makikita ang lalim ng roster ng parehong koponan. Hindi na puro starters lang ang nasa loob, at dito lalabas ang mga bench players na pwedeng magbigay ng malaking epekto sa laro. Para sa Ginebra, pumapasok si John Pinto para tulungan si Abarientos sa ball handling. Agad niyang pinabilis ang transition at nagbigay ng dagdag na spacing. Samantala, si Norbert Downs at nagbibigay ng malakas na presence sa paint. Makikita mo idol kung paano nagkaroon, sinundan ng transition basket ni RJ Abarientos. Sagot agad ng San Miguel, Moto Tua offensive board, tapos kick out kay Chongson para sa open 3. At sa ilang sandali, biglang nagbigay ng spark si Jepeth Aguilar. Isang putback dunk, isang crucial tip-in. Biglang lumakas ang Ginebra crowd, at ramdam mo ang energy shift.
Pero hindi papatalo ang San Miguel. Si CJ Perez, kahit konti ang shooting sa first half, nagpakita ng agresibong drives, pinipilit guluhin ang defense ni Abarrientos at Thompson. At si Don Trolano, tahimik pero deadly sa open shots, nagbigay ng crucial spacing. Sa huling minuto ng second quarter, mas nakikita ang importance ng coaching adjustments. Timeout, set play, rotations. Ang bawat desisyon, may epekto sa momentum. Halos wala pang malalaking leads. Pero ramdam mo na, sa halftime, may matututunan ang parehong team. Dahil sa intensity ng bench rotations at matchups, kahit maliit lang ang lead, bawat punto ay may bigat sa susunod na quarters. Game 1 pa lang, pero ramdam na ang competitive spirit ng dalawang koponan. Kung ganito pa lang sa second quarter, asahan mo na mas intense ang third at fourth quarter. Pagbalik mula sa halftime, iba na agad ang vibe ng laro. Ito na ang championship quarter, na magtatakda kung sino ang may momentum papasok sa fourth quarter. Sa unang minuto, makikita mo agad ang adjustments ng Ginebra. Si RJ Abarrientos pinapabilis ang transition game, hinahabol ang mismong ritmo ng San Miguel. Si Scottie Thompson, mas agresibo sa rebounding, tumutulong pigilan ang inside game ni Mo Totwa at Rodney Brondial. At si Jepeth Aguilar, pinapakita ang veteran presence sa loob, block dito, tap in doon. Pero hindi rin nagpapapressure ang San Miguel. Si CJ Perez patuloy ang drives, pero sa pagkakataong natigil, may support si Wami Chongson sa perimeter. Si Don Trolano nagagamit ang mismong spacing, nagbibigay ng open look para sa teammates. At sa bench, si Jericho Cruz at Philip Kahilig nagbibigay ng dagdag na production. Dito nagsimula ang momentum shift. Isang three-pointer ni Chongson, sinundan ng offensive rebound ni Totwa at putback ni Brondial. Biglang napilitan ng Ginebra na mag-timeout. Pagkatapos ng timeout, bumalik si Stephen Holt at Troy Rosario, nagbigay ng open shot sa wings. Tapos si Jepeth Aguilar sa paint, nagtapos sa dunk sequence. Sa bawat possession, ramdam mo na ang intensity. Ginebra, agresibo, physical. San Miguel, kalmado, sistemado. Sa huling 2 minuto ng third quarter, nagkakaroon ng mini runs. Isang scoring burst ng San Miguel, sagot agad ni Abarrientos at Thompson. Isang clutch three-pointer ni Holt, sinundan ng Jepeth tip-in. Makikita mo idol, sa quarter na ito. Mahalaga ang decision-making under pressure. Mahalaga ang bench contribution. Mahalaga ang adjustments ng coaching staff. Game 1 pa lang, pero ramdam mo na ang tension at pressure. At habang papasok sa fourth quarter, isang tanong ang naiwan sa ere. Sino ang may mas malakas na mental toughness sa crunch time? Pagpasok ng fourth quarter, ibang klase na talaga ang energy sa court. Tahimik man sandali ang arena, ramdam mo agad ang bigat ng bawat galaw. Wala nang pwedeng maging error, bawat possession mahalaga. Sa Ginebra, si Scottie Thompson ang nagpuposisyon sa defense, nagre-rush sa loose balls, at nagbibigay ng extra effort sa bawat possession. Si RJ Abarrientos, hawak ang bola sa key moments, sinusubok ang depensa ni CJ Perez sa isolation plays. At sa paint, si Jepeth Aguilar, nagtatakda ng presence, block dito, offensive rebound doon, pinaparamdam ang Ginebra physicality. Samantala, sa San Miguel, si CJ Perez agresibo sa drives, nagpapasok ng pressure sa Ginebra guards. Si Wami Chongson, tahimik pero deadly sa corner 3s, nagbibigay ng spacing. Si Mo Totwa at Rodney Brondial, pinipigil ang penetration, kumukuha ng rebounds, nagbibigay ng stability sa loob. Bench contributions. Si Jericho Cruz nagbigay ng instant scoring, isang clutch three-pointer at fast break layup, na nagbigay ng momentum sa Beermen. Sa huling 3 minuto, parang tumigil ang oras. Bawat shot, bawat free throw, bawat turnover, ramdam ng lahat. Si Stephen Holt nagbigay ng clutch mid-range jumper para panatilihin ang Ginebra sa laro. Si Don Trolano naman, sa depensa, pumihil sa fast break attempt ng Ginebra, isang play na binago ang momentum. Aba, hindi rin papatalo si Troy Rosario, open corner three-pointer, sagot agad sa scoring burst ng San Miguel. Ang mga bench players, tulad nina John Pinto at Philip Kahilig, nagbigay ng timely assists at hustle plays. Sa huling minuto, kita mo ang disiplina ng San Miguel. Slow but calculated possessions. Walang forcing shots. Bawat player alam ang role niya. Pero ang Ginebra, puso at grit pa rin, kahit under pressure. Si Abarrientos nag-drive sa paint, si Thompson nag-set ng screen, si Jepeth nag-abot ng offensive tip-in. Parang sinasabi nila, hindi pa tapos ang laban. At sa huling segundo, nakabalik sa balance ang laro.
Isang clutch defensive stop, isang open shot na pumapasok. At ramdam mo na Game 1 na ito ay magiging isa sa mga classic matchups ng PBA. Game 1 pa lang, pero nakikita mo na. San Miguel at Ginebra parehong may puso at utak. Mahalaga ang execution sa bawat possession. Bench production at veteran leadership, nagpapalakas sa team sa crunch time. Sa susunod na laro, asahan natin ang mas maraming adjustments, mas matinding matchups, at